Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa hong mapagpala at napakagandang umaga na naman po sa ating lahat at welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programang hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon ho ay araw na naman ng Huwebes at sa araw na ito tayo ho ay nagkakasama-sama sa Himpapawid upang kami ho ay makapaghatid sa inyo ng pinakabago at pinakamakabuluhang mga impormasyon mula sa MHSD. Ngayon ay May 16, 2024 at ikawalo sa buwan ng Dulkida sa taong 1445 sa ating Hijri calendar. At ilan ho sa ating mga kababayang Bangsamoro ay naghahanda na po para sa kanilang pagpunta sa Makkah para ho isagawa ang kanilang Hajj. Ayan. Sana ho ay walang maging abala. Sana ho ay smooth yung kanilang proseso ng pagpunta roon dahil isa ho yan sa tinatawag ho nating Arkanul Islam. Ayan, sana ko tama yung sinabi ko, no? Okay, yan ho ay kalima. Kung kakayanin natin, dapat ho ay tumungo ho tayo roon. Ayan, para ho makompleto natin. And hopefully, kami ho ay nagdudua, sana ho kakayanin din namin sa mga susunod na araw, inshallah. And of course, ito na ho ang ating 169th episode ng ating programang again, MHS Delivers. Hitik na hitik pa rin po tayo sa ating episode ngayong araw na ito at yan ho, ito ho ay live pa rin ninyong mapapanood at mapakikinggan via DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan sa radyo, sa inyong mga transistor radio at live din po kami sa Facebook via Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Tandaan po natin, yan ang official page ng MHSD BARM. Sana ho ay hanapin nyo na, paki-like na po at paki-follow para ho lahat ng update na aming ipinopost ay hindi ho kayo mahuli. Yan po, yan ang pinakalayunin namin ang maiparating sa inyo, maipaalam sa inyo ang mga impormasyong dapat niyong malaman dahil responsibilidad po namin na maging transparent, no? Wala hong itinatago sa lahat ng aming mga implementasyon, sa lahat po ng aming ginagawa sa MHSD. At sa araw po na ito, syempre sinasamahan pa rin po tayo ng ating kabalay
Ngayon po medyo malungkot yung ating frame dahil dalawa lang kami ng ating kabalay ngayon. Kung dati siya ho ay wala doon sa kaliwa, siya ho muna ngayon ay nasa kanan natin. Dahil yung ating kabalay na si Ria po ay medyo may kailangan gawin sa araw na ito. Kailangan po niya ng mga importanteng mga alalahanin at trabaho na dapat ho niyang gampanan. At sa next episode, inshallah, siya ho ay makakasama natin. Sa ngayon, ang ating kapiling para sa ating pamamahayag sa araw na ito ay ang ating kabalay at kapwa homecaster. Mula ho sa ating kanan, nag-transfer na ho siya ng kanyang pwesto. Narito ho si Kabalay na Hamsari. Kabalay na Hamsari, assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally. And good morning po. At makataanang umaga sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig sa ating programang MHS Delivers. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa. At isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. And ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Hamsari Pala. Ayan, ang magiliwang pagbati na naman mula sa ating kabalay at kapwa homecaster na si Hamsi. Hamsari pala. H pa rin. Siya pala. Siya pala ang kasama natin ngayon. At hinahanap ko ang ating live. Nasa kabilang dako naman, sa kabilang kwarto, ang ating kabalay na si Almansur at si Darren. Para ho tulungan tayo sa ating technical side. Para yung mga hindi ho nakakapakinig via transistor radio, via radio, ay pwede hong sundan tayo via Facebook Live. Nasaan ang ating Facebook Live? Na-share ko na, Ma'am Sally. Okay, bakit hindi ko makita sa akin? Sige, sana ho ay nakaantabay kayo at sana rin po ay huwag nyo kaming iwan hanggang matapos ang ating programa ngayong araw na ito. Kasama rin po natin si Kabalay na Archie para tulungan tayo sa ating pamamahayag ngayong araw na ito. Makumpleto ho natin ng matiwasay at epektibo ang ating episode sa araw na ito. Pero hanggang ngayon, di ko pa rin mahanap. Meron na tayong 8 milyong viewers, Ma'am Sally. Mashallah. Bakit? Akin hindi. Okay, sige. Inaayos. Okay. Ang ating hong programa ngayon, syempre, magsisimula pa rin sa ating balitaan. Maya-maya po yan. Magkakaroon din po tayo ng ating IPH, ang ating trivia portion. Meron tayong HSF, ang ating nagbibigay ng tips para sa ating kalusugan at sa ating kaligtasan. At ngayong araw na ito, tayo ho ay napakaswerte, mashallah, alhamdulillah, dahil pinunlakan po kahit gaano ka-busy, kahit wala na hong pahinga, ang ating Bangsamoro Director General sa MHSD, pinagbigyan tayo na siya ho ay makapiling natin mamaya para ho maging guest speaker natin para sa ating napakahalagang topiko. Yan ay ang 2024 Awarding Ceremonies of Resettlement Housing Units. Dahil ngayong taon na ito, sunod-sunod po yung ating awarding ceremonies ng ating resettlement housing units sa buong BARM. Kahapon nga lang po ay nagkaroon tayo ng awarding ceremony dyan sa may barangay Banubo sa munisipyo ng Sultan Kudarat sa probinsya ng Maguindanao del Norte. Napakasaya po ng naging awarding ceremony natin. Napakasaya ng ating mga benepisyaryo at napakaraming kwento po ang umantig sa ating mga damdamin kahapon. Actually, no? Muntik na ako maiyak pero may konting luha na pumatak sa akin sa mga kwento po na narinig natin kahapon. And hopefully, yan ho ay aming ibabalita sa ating next episode next week, inshallah. Okay? At tayo ho ay magbabalik pagkaraan lamang ng ating paalala at ito ho ay patungkol sa ating isasagawang housing loan program o projects sa MHSD. Kabalay na Almansur, please take the floor away. Ayan. Nais nyo bang
magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yan ho yung ating napakahalagang paalala regarding our housing loan program na malapit na ho nating isakatuparan all the way. Dahil marami ho sa ating mga kapwa-empleyado, mga kapwa ho Bangsamoro na may maliit na income lamang ang naghihintay po. Yan po ang programa para sa inyo, inshallah. Inaayos na ho natin under the Housing and Human Settlement Division o HHSD yung mga dapat nating ayusin para ho wala nang maging problema or kung mayroon man, konti na lamang po at madaling ayusin. At naniniwala po dyan ang ating kabalay na si Sir Sid dyan po sa HHSD na yun po ay nanonood sa atin. Diba? Kabalay na Hamsi. Yes, unang-una siya sa comment ng Sally. Magandang umaga po sa ating mga kabalay. At sa maganda at makisig nating program host watching from MHSD BARM HHSD. I'm wondering, yung maganda at makisig, ano ba yun? Tumutukoy ba yun sa ano? Sige. Okay. Tayo ay masaya lang sa araw na ito. At actually sa ngayon, kabalay na Hamsi, sinasagawa rin yung ating capacity development, CapDev, patungkol po sa Homeowners Association at Real Estate Development Regulation. Magkasabay yan. At yan po ay pinamamahalaan ng PDCRD, ng Policy Development Coordination and Regulation Division ng MHSD. Good luck ho sa ating mga partisipante, sa ating mga kalahok, sa ating resource speakers dyan. Hopefully yan po ay magkukumpleto bukas, inshallah. At ating ibabalita sa ating susunod na episode. That's right. Lahat po ng mga nangyayari ay malalaman niyo po sa MHSD sa pamamagitan po ng ating radio program at ng ating mga post sa ating SOCBED sites, sa ating Facebook page, sa ating website www.mhsd.bangsamoro.gov.ph. Yan po ang ating website kung saan man po ang pinaka-komportable at pinakamadali sa inyo na mabasa o malaman ang mga importanteng impormasyon sa MHSD. Kayo na po ang bahala kung alin ba sa mga yan ang gusto niyo pong gamitin para ho malaman niyo ang mga ang latest information or updates mula ho sa MHSD. May humahabol dyan ang ating records officer Charani Pandi na sinasabi ay salam mga kabalay watching from original office of the MHSD. Parang
parang Familiar siya kanina. Oo. Parang nakita ka namin kanina. Doon banda. Sa cafe, yan. Somewhere there. At tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong araw na ito. Today is May 16, 2024 and the 8th of Dulkida 1445 para ho parating natin ang ating mga updates mula sa MHSD. At ang ating headlines ngayong araw, MHSD sisimulan na ang pagtatayo ng 100 housing units. Iginawad ang mga training center sa Lanao. Ikalawa sa ating headlines, mga LGU sa Tawi-Tawi binalangkas ang kanilang land use plan at isinama ang resulta ng SIDRA sa plano sa seminar workshop na isinagawa ng MHSD. Ikatlo at huling headline, MHSD Core Team nakipag-usap sa UP BDI TWG upang malaman ang mga lugar para sa kolaborasyon. Para sa detalye ng ating unang balita, MHSD sisimulan na ang pagtatayo ng 100 housing units. Iginawad ang mga training center sa Lanao. Narito si Kabalay na Hamsi. Minarkahan ng Ministry of Human Settlements and Development or MHSD ang housing arm ng BARM ang isa namang makabuluhang milestone sa pagsisimula ng pagpapatayo ng 100 pabahay sa ilalim ng Resettlement Project sa Lanao del Sur or LDS. Bukod pa rito ay ginawad ng Ministeryo ang 2 makabagong training center sa Lanao del Norte na ginanap mula Mayo 7 hanggang 9 ng taong kasalukuyan. Sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at ni Provincial Director Benjamin D. Alangca ng MHSD LDS, kasamang LGU ng bawat bayan, ginanap ang groundbreaking ceremony sa Barangay Daguan, Kapatagan para sa 50 pabahay na may water system level 3 at entrance archway. At sa Barangay Kabasaran, Lumbayanagi ang natirang 50 pabahay. Ang mga seremonyang ito ay dinaluan ng mga officials kabilang sina Bangsamoro Director General Esmail W. Ibrahim at Chief of Housing and Human Settlements Division na si Abdulhamid C. Alawi Jr. Magkakaroon ng bawat pabahay ng 48 square meter floor area na mayroong 3 silid tulugan, 1 palikuran, sala, kainan at kusina para sa parehong proyekto. Bukod pa rito, 2 multipurpose human development training centers ang iginawad noong ika-8 sa Barangay Rorogagos, Marawi City, LDS at isa sa West Poblacion, Baluwi, Lanao del Norte. Ang mga gusaling ito ay magbibigay kapangyarihan sa komunidad at magiging akbang sa pagpapaunlad ng kanilang kasanayan. Matatanda ang personal na nilagdaan ni Kapatagan Mayor Honorable Raida Bansil Maglangit ang Memorandum of Agreement or MOA para sa kaukulang proyekto na may kabuuang halaga ng 41,717,800 pesos na pinondohan mula sa Special Development Fund or SDF 2022 noong Pebrero ng taong ito na ginanap sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Isa rin sa mga alkalde na personal na pumirma sa Marawi City para sa pagpapatayo ng kani-kanilang proyekto noong Pebrero ng taong kasalukuyan. Sila Lumbayanagi Mayor Honorable Jamal L. Asum. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 39,847,500 pesos mula sa General Appropriation Act of the Bangsamoro or GAB 2024. Personal na dumalo sa aktibidad sina Dr. Marjani Macalasong Mimbantas, miyembro ng Parliament, Makasalong Mimbantas, miyembro ng Parliament, Sultan Samasio Pad Mimbantas Arimao, LDS 2nd District Board Member, Norjana Malawi Bangsamoro Information Office, at iba pang opisyal ng LGU Lumbayanagi sa pangunguna ni Honorable Vice Mayor Arimao S. Asum, Sultan sa Makaranon. At para sa mapayapang pamumuhay at ako po ang nilingkod Bangsamoro Sari Pala. Maraming salamat Kabalay na Hamsi sa detalye ng ating unang balita.
Samantala, mga LGU sa Tawi-Tawi binalangkas ang kanilang land use plan at isinama ang resulta ng SIDRA sa plano sa seminar workshop na isinagawa ng MHSD. Tatlong local government units o LGUs ng Tawi-Tawi ang nakapagbalangkas ng kanilang Comprehensive Land Use Plan o CLUP at naisama ang mga resulta ng Climate and Disaster Risk Assessment o SIDRA sa cluster approach na seminar workshop sa Module 4 na isinakatuparan ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM sa Martian Garden Hotel, Zamboanga City noong Mayo 2 hanggang 5 taong kasalukuyan. Sa aming bahagi sa MHSD, sa aming mababang kapasidad, sisikapin namin gawin ang aming makakaya upang makatulong sa inyo sa LGU, wika ni Aldin Asiri, Deputy Minister ng MHSD, pagkatapos ay hinikayat niya ang mga kalahok upang magtulungan, lalo na kapag nahaharap sa mga hamon hinggil sa CLUP. Inalala ni Attorney Janisa Macapantar, ENP, OIC Director for Technical and Regulatory Services at Chief of the Environment, Land Use and Urban Development Division o ILUD, ang mga kurso para sa modules 1, 2, 3 para sa Tawi-Tawi, kung saan binigyang diin niya ang malaking ambag na kanyang nasaksihan kina DM Asiri at mga technical na kawani ng MHSD sa pagsisikap na makumpleto ang mother plans ng mga LGU. Alam ninyo ang nasa baba, ginagawa nyo ang mga plano at alam nyo kung ano ang magpapahusay sa komunidad. Wika ni OIC Director Macapantar na binigyang diin ang kahalagahan ng mga hakbangin at pananaw ng mga LGU sa pagbuo ng kanilang CLUP. Bago ang mensahe ni DM Asiri, ang mga kalahok ay malugod na tinanggap ni Engineer Sabturani Bakil, Provincial Director ng MHSD Tawi-Tawi. Naalala niya ang Housing and Human Settlements Management o HHSM Manual consultation na ginanap noong nakaraang linggo, kung saan itinampok ang pakikibahagi ng mga provincial office at ang kahalagahan ng CLUP sa mga plenary session. Sa workshop, ginabayan ang mga manunulat mula sa mga munisipalidad ng Bonggao, Simonul at South Ubian sa pagsasama ng 6 na hakbang na proseso ng SIDRA sa kanilang mga plano. Ang gabay na ito ay binigay ng mga pangunahing kawani mula sa MHSD, kasama sina Engineer Muslima Abusama, Housing and Homesite Regulation Officer 4, Reynan Francis Cabato, HHRO 4, at Ali Makadaag, Administrative Officer 4. Samantala, ang mga kaakibat na mga manunulat ng mga mapper ay nakatanggap ng aktual na karanasan sa pagmapa sa pamamagitan ng Geographic Information System o GIS sa pangunguna ng mga eksperto ng MHSD sa GIS na sina Arturo Racaza, Marjan Saminoden at Adan Abdullah. Binigyang diin ni Engineer Wahab Bakil, Tawi-Tawi Provincial Planning and Development Coordinator o PPDC, ang kahalagahan ng pagkumpleto ng CLUP upang mapahusay ang mga proseso ng komunidad, anuman ang klasifikasyon ng munisipyo. Hinamon niya ang mga LGU na magsigasig na umunlad sa mga natitirang module sa suporta ng MHSD na naglalayong tumulong at tapusin ang CLUP bago matapos ang taon. Ipinakita naman ni Honorable Mayor Haji Matbang ng South Ubian ang kaniyang personal na commitment sa inisyatiba sa pamamagitan ng pagdalo sa sesyon ng pagsasanay at paghahatid ng mensahe ng panghihikayat sa lahat ng mga kalahok. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah magbabalik. At para sa detalye ng ating ikatlo at huling balita ngayong araw, MHSD Core Team nagkipag-usap sa UPBDI-TWG upang malaman ang mga lugar para sa kolaborasyon. Nagbabalik ang inyong lingkod, Hamsari. Ang 8 miyembro ng pangkat na kumatawan sa University of the Philippines Bangsamoro Development Institute
Technical Working Group of UP BDI-TWG ay mainit na tinanggap ng core team ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM. Ang pagpupulong ay ginanap sa MHST Regional Conference Room sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong Mayo 10 taong kasalukuyan. Ipinahayag ng TWG ang matinding interes na malaman at maintindihan ang mga pangangailangan ng ministry upang matukoy kung paano sila makakapagbigay ng kinakailangang tulong. Nandito kami dahil gusto naming malaman ng inyong mga pangangailangan na tukuyin kung saan kami maaaring makatugon. Nais naming tumulong sa pagtiyak ng mga programang may pinakamagandang epekto sa BARM, kaya naman kami ay nakikipag-ugnayan sa mga ministeryo. Wika ni Professor Laire Ani A. Morao, PhD and UP Mindanao Chancellor at UP BDI TWG Chair. Kasunod ng maikling ngunit komprehensibong pagpupulong, matagumpay na natukoy ng 2 pangkat ang mga pangunahing lugar para sa pakikipagtulungan. Ito ay naging posible matapos ang pagtatanghal ng mandato, mga serbisyo, mga plano at mga database ng MHST ni Abdulhamid C. Alawi Jr., Chief ng Housing and Human Settlements Division or HHSD. Bilang karagdagan, ipinaliwanag ni Martin Hilario L. Mapolon, isang pangunahing membro ng TWG o Technical Working Group, ang 8-basket project na naglalayong pausahin ng seguridad ng pagkain, pangangalaga sa kalusugan, mga gawaing pangdagat, pamamahala, teknolohiya ng informasyon at communication or ICT, edukasyon, ekonomiya at enerhiya sa rehiyon ng BARM. Higit pa rito, binigyan din ni Suarto S. Wahab, ENP, Director 2 for Technical and Regulatory Services or TRS, ang kritikal na pangangailangan ng MHST para sa policy, research and development upang mabalangkas sa mga epekto na naangkop sa mga patakaran para sa MHST. Kabilang rin sa mga kalawak mula sa UP BDI TWG sina Gracita Jacinto Ali, Dr. Maria Victoria O. Espaldon, Architect Minerva C. Rosel at Michael A. Gatela. Nakibahagi rin sa pulong sina Nikki Pauline Lumayag, UP-BDI Project Staff at John Carlo S. Evardo, UP-BDI Junior Project Associate. Samantala, kasama sa core team ng MHST sina Hamza H. Abdullah, MHST SGA Provincial Director, Attorney Janiza M. Makapantar Acting Director para sa TRS at ILUD Chief, Attorney Naskia S. Mamarungkas, Legal Officer 4 at Gianna M. Abdul Karim, PDRCD Chief at Tyrone Luis Agcambot, HRMO at Salembay Abdullah Information Officer 3. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahaya, ako po ang nilingkod Bangsamoro Saripala nagbabalita. Maraming salamat, Kabalay na Hamsi, sa detalye ng ating ikatlong balita at huling balita ho ngayong araw na ito. At yan ho ang bumubuo sa ating balitaan ngayong May 16, 2024 at ikawalo sa buwan ng Dulkida 1445 para sa ating 169th episode ng ating programang MHS Delivers. Sana ho ay natunghayan ninyo ang lahat ng ating updates, ang pinakabago ho ang mga pangyayari sa MHSD sa ating mga balita. Kami ho ay magbabalik pagkaraan lamang ng ating maikli subalit napaka-importanteng paalala patungkol po sa ating resettlement housing projects sa MHSD. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro
Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. At yan ho naman yung ating patalastas na napakahalaga patungkol ho sa ating resettlement housing projects na atin pong itinataguyod sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Simula ho sa ating mula ho sa ating mainland, yan po ay binubuo ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Special Geographic Area at Lanao del Sur. At ang ating island provinces, ang Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi. Lahat po ng mga probinsyang nabanggit natin ay mayroon ho tayong isinasakatuparan na resettlement housing projects. At maligayang panonood po sa lahat ng ating mga nag-comment sa ating comment section ng ating live ngayon sa Facebook. Again, sa Ministry of Human Settlements and Development BARM. Yan ho ang ating official page and we are inviting all of you to subscribe, like and share yung ating Facebook page para ho mas malawak ang maabot ng ating pagbibigay ng impormasyon sa lahat po ng dapat na makaalam ng mga pangyayari sa MHSD. At ngayong araw na ito, tayo ho ay mas sumaya at nag-level up yung ating kasiyahan dahil talaga hong kapiling natin ang ating resource speaker ngayong araw na ito. Maya-maya po, tunghayan natin ang ating diskusyon patungkol ho sa ating 2024 awarding ceremonies of resettlement housing units. Ito ho, pinag-uusapan natin hindi lang po sa Maguindanao, sa Lanao, kundi sa buong BARM. At bago ho yung ating MHS discusses, tunghayan natin ang ating IPH. Ano nga ba ang baong trivia ni Kabalay na Hamsi bilang kahalilimunan ni Kabalay na Ria sa araw na ito? Patungkol ba saan ang ating IPH, Kabalay na Hamsi? Bigay mo na sa amin. Yes, ating malalaman yan. But before we proceed to our IPH, Ma'am Sally, paalala lang po na sa dulo ng programang ito, meron po tayong segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng programang itong posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load na inyong itetext sa numerong 0955-799-4778. At sa ngalan ng ating kabalay na si Joy Ria Bint Imran Muhammad, ako po ang magbibigay sa inyo ng impormasyong pambahay at hanap buhay sa episode na ito. At sa nakalipas na araw, Ma'am Sally, nagkaroon tayo ng Climate Disaster Risk Assessment training para sa ating mga iba't ibang probinsya na nilaukan ng ating mga engineer from different provincial office. That's right. Ginanap sa Emanur, kakatapos lang po last. At ano nga ba itong SIDRA, Ma'am Sally? Ang SIDRA ay isang pamamaraan upang maunawan at masuri ang potensyal na epekto ng mga panganib sa mga tao at sa kanilang mga ari-arian. Ang SIDRA ay lumampas sa karaniwang pagtatasa ng panganib dahil sinasama nito ang mga panganib na nauugnay sa klima at ang kanilang mga perspective na epekto sa katangian ng mga panganib. Importante din na mabalangkas sa Comprehensive Land Use Plan, isa sa mga technical assistance na binabahagi ng MHSD or kinakandak natin sa different ng Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. Units para gawing mas madali ang pagtatasa ng mga panganib. Mapapamalahan ang proseso lalo na para sa mga LGU na wala pang technical expertise para sa SIDRA. Kasama po yan sa isang mga training or technical assistance na pinoprovide ng ating ministeryo. Kasama dito ang CLUP, napapaloob po dito, Ma'am Sally. At yan po ating maikling segmentong impormasyong pambayad hanap buhay sa episode na ito. Sa ngalan ni Kabalay na Ri. At dumiretso na po tayo sa segmentong Health and Safety First. Aba, hinahan ako Would you like to introduce? Maraming salamat sa ating napakagaling na trivia ngayon, which is ang SIDRA. Yan ho ang ibig sabihin
nitong palagi ho natin binabanggit sa ating mga balita na SEDA na ini-integrate ho natin sa ating comprehensive land use plans ng ating mga local government units, LGUs. Yun po ang sinabi ng ating kabalay na si Hamsi. At siya ho, didiretso na sa ating HSF. Kung ano man po ang HSF na yan, ano bang tips natin na makukuha from Hamsi, ituloy mo na. Yes, so maraming salamat. At para naman sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Sa araw na ito, ating pag-usapan ng mga dapat gawin para makaiwas sa mga sakit galing sa baha o tubig baha. Ayan. Sa mga nakalipas na araw, ating pansin na sobrang tindi ng buhos ng ulan at kaliwat kanan ng baha sa ating lungsod. At narito ang mga dapat gawin para makaiwas sakit dahil sa tubig baha. Una, pag-iwas sa direktang contact, iwasan ng lumusong sa mga tubig baha. Hanggat maaari, iwasang maglakad o lumusong sa tubig baha upang hindi makakuha ng mga sakit mula rito. Pangalawa, magsuot ng protective gear. Kung kinakailangan lumusong sa baha, magsuot ng mga bota, guantes at iba pang mga protective gear upang maiwasan ng direktang contact sa kontaminadong tubig. At kalinisan sa katawan, magugas ng mga kamay. Lagi magugas ng kamay gamit ang mga sabon at malinis na tubig. Lalo na pagkatapos makipag-ugnayan or magkaroon ng direct contact sa tubig baha or kontaminadong mga tubig baha. Linisin ang mga katawan pagkatapos lumusong sa tubig baha. Napaka-importante ito, Ma'am Sally. That's right. Agad na maligo at maglinis ng katawan pagkatapos lumusong sa baha, gumamit ng sabon, malinis sa tubig upang matanggal ang mga mikrobyo. Pag-iwas sa mga kontaminasyon sa pagkain at inumin. Ito po yung pinaka-importante, Ma'am Sally. Suriin po natin mabuti bago natin kainin inumin ng mga tubig. Siguraduhin malinis at ligtas na inumin ng tubig. Uminom ng tubig na mula sa ligtas na pagkukunan o pinakulo ang tubig kung wala naman pong mineral upang patayin yung mga mikrobyo. At para naman po sa mga pagkain, kumain lamang ng mga lutong pagkain, iwasang kumain ng pagkain hilaw at hindi tiyak yung kalinisan, Ma'am Sally, dahil posible itong nakontaminal sa tubig ba, galing sa tubig ba po, Ma'am Sally. At pangatlo, panatiling malinis ang mga gamit sa kusina. Siguraduhin malinis ang mga kagamitan sa kusina at pagkain tulad ng plato, kutsara, tinidor. Huwag gumamit ng mga kontaminadong gamit or yung mga na direct contact sa tubig baha. At yan po ating maikling segmental Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Sari Pala. Maraming salamat, kabalay na Hamsi, sa ating HSF naman. Yan ho yung mga impormasyon, mga tips na ibinahagi ho sa atin para sa ating kalusugan, sa ating kaligtasan. At may kinalaman ho sa dinaranas ng ating mga kababayan sa ngayon. Actually, sa Cotabato City, ang pagbaha. Nako, importante yung malaman natin yung mga sinabi ni kabalay na Hamsi at sundin ho natin yon para hindi lang ho problema sa baha. May problema na nga tayo sa baha, ang problema pa tayo sa sakit, no? Yes, so yun ang iwasan natin, maging double jeopardy. Dalawa na ho magiging problema natin, mas mahirap pong tugunan, no? Mas mahirap na bigyan ng solusyon kung tayo ho ay magkakasakit. Kapag kalusugan na ho natin ang at stake at naapektuhan, mahirap na hong kumilos. Lahat ng aspeto ng ating buhay, ng ating mga gawain ay apektado ho. Kaya, gawin ho ang priority ang ating kalusugan. Kahit anong panahon pa mo yan, di ba? At sumasang-ayon dyan yung ating mga nag-comment sa ating Facebook Live ngayon. Kung saan-saang lugar po ito sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Actually, kakabalay na Hamsi, bago tayo dumako sa ating MHS Discusses, pasadahan natin ang ating mga comments. Yes, Ma'am Sally, para sa pangatlong comment, magandang umaga po from our planning officer, Trijan Anthony Okimen, or mas kilala natin Dong or Ding Dong. At Sir Ajib po, watching din po. Wassalamualaikum, watching from KL. Waalaikumsalam, Sir Kuala Lumpur, Malaysia, with our minister. And also from our provincial Director ng Sulu. Assalamualaikum, watching live from MHST Sulu office. Busy na magkadaw-gaga si Pilidio. Yes po. At may umabol pa ba ang ating Queen Mother ng CLUP? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, watching from a distance. From a distance. Hindi naman alam yung Sari ang kantang yun. Anong year ba yun, Ma'am Sally? Walang tanungan ng taon, ha? Okay. The world looks blue. Okay. At dahil dyan tayo ho ay handang-handa na dumako ho sa ating MHS Discusses ngayong araw na ito. Tayo ho ay lubhang napakasaya dahil kapiling na ho natin ang walang
kapaguran. Actually, kung mayroong kuratso, dapat ho ito yung tawagin kuratso. Actually, itong guest natin ngayon. Dahil we ourselves ang living witnesses kung gaano ho ka-busy, kung saan-saan ang meeting, kung saan-saan ang awarding, ang turnover ceremonies, at naroon po siya. Kapiling ho natin at kapiling ng ating mga komunidad. At ito ho, ang ating speaker ngayon for our topic na 2024 Awarding Ceremonies of Resettlement Housing Units. At inong kapiling ang ating Bangsamoro Director General sa MHSD, Director Ismail Ibrahim. Sir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning po. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Isang makatahanang umaga at tahanang umaga sa atin lahat sa mga suki po ng ating programa sa panahon ito. Ayun, makatahanan full of love and compassion. Kapag makatahanan, sir. Nakasmile sa akin. Actually, pagkausap ko po ito, masayang-masaya ako. Sige po. Sa ngayon, umpisa natin para makarami ho tayo. Maximize natin ang ating oras. Konting panahon lang po ang nalalabi sa ating oras sa ngayon para pag-usapan natin ang ating napakahalagang topiko. Sir, kamusta po ngayon ang Office of the Director General sa mga panahon ngayon? Pwedeng sabihin na isa ito sa pinaka-busy office ng ating ministry. Yes. Dahil we cover not only sa isang lugar but the whole BARM. We work with our provincial director. So I can say po na isa sa pinaka-busy na office ay ang ating opisina po sa panahong ito. I attest to that, sir. We attest to that actually kung gaano ka-busy ang office ng ating Director General. Kahapon nga po, dire-diretso ang ating activities mula sa meeting hanggang sa awarding ceremonies ay naroon po siya. Sabi ko nga, siya pa ho ang kami na ho ang napapagod para sa kanya sa lahat ng mga aktibidades ho na kanyang isinasagawa. And that is dahil siya po nag-coin ng hashtag trabaho ko, ibada ko. Kaya hindi nakakaramdam ng pagod ang ating Director General. So ngayon, sir, tayo ho ay dumako sa meet ng ating topic, which is yung ating awarding ceremonies ngayong 2024. So ngayon, sir, as of this date, ilang units na po ang ating na-award sa ating mga beneficiaries? Actually, what is in my mind is to explain to our mga suki sa programang ito na hindi lang sa taong ito na 2024 na ilang units na ating na-award, but that's right. Pwede nating pasadahan na ilang units na ang naitayo through the Ministry of Human Settlements and Development since the birth of the BARM. In fact, sa 2024 meron na nakalista ng mga to turn over the soonest possible time. In fact, one was yung sa kahapon sa may Banubus Sultan Kudarat. That's right. At meron din gagawin the soonest possible time sa Mamasapano, sa Dato Blasin Suat, sa Barira. So 200 na yon. At mayroon din tayong gagawing 100 units to be turned over sa probinsya naman ng Tawi-Tawi. In fact, kararating lang natin where we turn over another housing project sa may Basilan sa may Muhammad Ajul. And also another project was turned over in Municipality of Omar in the province of Sulu. So almost all the provinces in the region tuloy-tuloy po ang ating turnover na kung saan if we follow yung actual na ginagawa natin ngayon ay at the moment meron tayong more than 4,443 na pabahay program. When we say about 4,443, ito na yung ongoing, ito na yung natapos na, ito na yung almost completed, ito na yung ongoing ang procurement, ito na yung not yet started, no? Okay. So, ang number nito ay umabot ng 4,443. Okay. Pero yung natapos po, na talagang tapos na ay 1,107. Okay. So, the whole region. As of yesterday, no? Tapos yung
to be completed very soon ay meron tayong nakapila na 200 na mga pabahay as soon as possible time. Okay. So ibig sabihin ngayong first quarter o second quarter ng 2024, we're expecting na abot po tayo ng mga 1,300 units na turnover po natin since we started working as the housing arm of BARM. That's right. So meron pang ongoing na more than 2,000 tapos meron pang ongoing ang procurement na umabot ng more than 300 at meron ng not started na abot ng more than 700 units. So in summation, ang ating housing project for the region ay 4,443 units. Sir, kapag sinabi ho natin na not yet started, nasa ano pa hong level ang mga ganyan? Pag sinabing not yet started, we are still in the process of preparing the procurement process. Kasi meron ng ongoing procurement kasi we strictly follow yung batas ng 1994 where we strongly and strictly follow yung system of procurement as far as possible, no? Kasi we follow the law and kung ano yung nakasaad sa batas, we do that in the procurement process ng ating opisina. Again, we are also witnesses to that, yung ating strict compliance to RA 9184 sa ating office for all our projects sa MHST. Sir, ibig sabihin itong 4,443 na ito ay lahat po ng probinsya sa BARM, meron pong ganitong mga proyekto? Yes, sa buong BARM, yung 6 na probinsya, kasama na yung Maguindanao del Norte, pati na rin sa SGA and City of Cotabato. And SGA kasi there are 8 municipalities and we are looking forward na this will be another province, no, na bubuin para maging 7 na ang probinsya sa BARM. Tapos meron city, 3 city, Marawi, Cotabato at saka Lamitan. And yung 6 na probinsya ngayon. So lahat po ng mga lugar dito sa buong BARM, mayroon pong project ang MHST. Mashallah. Sir, marami ho sa ating mga tagapakinig ang nagsasabi yung Isabela City hindi po yung bahagi ng BARM, sir, no? Hindi po. Unfortunately, we really wanted sana na we tried our best na masali during the plebiscite ng Isabela City, but unfortunately qadarallahu ma shaa fa'al, no? It's the will of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala na hindi na nasali ang Isabela. Who knows, in the future plebiscite baka pwedeng isali na Isabela and other areas where they wanted to be part of the Bangsamoro region. Okay. Sir, paano po ba yung ginagawa ng ating ministry para sa distribution itong ating projects na ito sa lahat ng probinsya? Paano ito pinaplano ng ating opisina? Well, at the moment we do it equally. Kasi alam natin na although iba-ibang needs ng number of units bawat probinsya, bawat lugar, but as much as possible we wanted to always be equal, fair sa ating mga probinsya. And that's the reason why hanggang kaya natin we distribute in the same number sa bawat probinsya. Although ang ating plano is we will palakihin sana yung number of units sa mga bahay na mas malaki ang pangangailangan. But siguro ngayon in the transition period, what we do is we distribute it based doon sa ating proposal na mga pabahay program, and we are happy that yung distribution na yun, yung equal distribution ay aprobado naman ng Ministry of Budget and Management ng BARM. Yes, sir. Sa ngayon, sir, sa ating mga isinasagawang awarding ceremonies, no, yung awarding turnover ng ating housing units sa ating beneficiaries, ano yung mga hamon, sir? Mga challenges na na-encounter natin in the verge sa proseso? Alam natin na for decades na walang ganitong mga bahay ang ating mga beneficiaries. And isa sa mga kahapon nga when some of the kasama natin sa media nag-interview sila ng mga beneficiaries at sobra po ang kanilang saya dahil sila po ay napabilang sa mga beneficiaries na
nabigyan ng pabahay program. Tayo sa ministry naman, isa po sa mga pinakamalaking challenges is that sa napakalaki kasi yung gap, yung housing gap, kailan natin buuin o punuin. Dahil at the moment, meron tayong more than 300,000 na households na yan po ang ating target sana na at least mabigyan po sila ng mga pabahay. But we should not huwag tayo maging desperado because the BARM government naman is trying its best na lahat po tayo sa BARM ay magkaroon ng pabahay program na manggagaling sa autonomous government. Secondly, may mga areas where medyo may talagang may conflict, no? May conflict. Kaya hindi po totally natin masabing we can do the turnover sa area na yun dahil mismo sa area ng ating pabahay program may mga nagbabarilan doon ng mga magkalaban ng mga grupo. So, isa yun sa ating mga challenges. Pangatlo is may mga lugar where medyo malayo ang ating mga housing projects. For example, in the province of Tawi-Tawi, medyo nahihirapan po ang ating mga staff to visit, pero despite the fact na malayo, they tried their best na puntahan nila yung lugar kahit maaalon, kahit malayo, and they tried their best na ma-inspection at magkaroon ng reporting ang probinsya sa ating office. So isa yun sa nakita natin ng mga challenges, and siguro I can also say na ang mga na still kulang tayo ng manpower. In all divisions, no, pati nga sa inyo sa ICS ay kulang na kulang. Kaya we are looking forward and praying na inshallah matugunan po ito as soon as possible time para angkop po ang ating serbisyo sa mamamayang Bangsamoro. Napakagaling po, no? Yung mga sinabi ho sa atin regarding the challenges na hindi ho maiiwasan talaga as we implement yung projects natin na resettlement housing. Sir, totoo po ba, sir, ang sinasabi nila na ang pinaka-challenge talaga sa atin sa MHSD is paghanap ng lupa? Kung saan i-establish yung ating housing units. Isa po yan na malaking challenge na yung lupa. Although may budget tayo para bumili ng lupa, pero ang problema is karamihan kasi meron kasing proseso sa ating pagbili ng lupa. We have set the guidelines when follow strictly yung ano yung sinasabi ng batas kung how we purchase yung lupa. Ang problema po kasi karamihan sa mga lupa, hindi naman karamihan pero malawak po na lupain sa region ay walang titulo. Wala yung mga legal documents na pwede nating panghawakan para bilhin natin yung lupa. Kaya isa po yan sa mga nakikita natin na malaking challenge ay yung pagbili ng lupa at saka paano natin gawaan agad-agad ng mga papeles yung mga lupa na bibilin po natin. Kasi may guidelines po tayo, we follow yung national guidelines, we follow yung mga batas kung saan bago tayo bumili, may nakaakibat na mga checklist na dapat nating sundin before we finally buy the lupa. Meron din mga lupa where nagdo-donate naman yung mga tao ng mga lupa nila, and isa yun sa mga nakikita natin na malaking challenges, yung pagbili ng lupa where we wanted to itayo ang ating mga projects. Mashallah. Sir, with all these challenges na inyo pong nabanggit sa amin, ano yung mga ginawa ho natin ng ating ministry para at least ma-remedy or ma-settle man lang po itong mga challenges na nakaharap natin? Sa issue ng lupa, we work with other offices, no. We work with other agencies and ministries para at least they can guide us para kung ano ang ating dapat gawin. For example, we work with MAFAR because as far as yung kanilang agrarian reform is concerned, they're guiding us. Ito yung mga lupa na pwede natin bilhin, ito mga lupa din natin pwedeng bilhin. Ito mga things that you need to comply before you buy ang mga lupa. So, isa po yung sa ating ginagawa is we work very closely with other ministries. Relevant ministries. And secondly, we always think into consideration yung mga national guidelines as well, because despite na we are autonomy,
at wala pang batas na specifically addressing issue ng yung settlements sa BARM. We still follow yung mga batas na nasa batas na sa national government. Doon naman sa ating challenges na kulang tayo ng tao, we request sa ating budget na madagdagan ang ating staff para at least yung mga problema natin na kulang tayo ng tao ay maibsan po once the budget is approved for our new staff. Doon naman sa malayong lugar, medyo nahirapan natin mga staff. We work very closely with the LGUs para sila po yung makabigay sa atin ng tulong sa pagpunta sa malayong lugar, sometimes sa pagbigyan ng security. Kasi I remember nung pumunta tayo sa Sulu, sa Lugos, no? We are very happy because meron kaming kasamang mga security na talaga hindi po nila kami iniwan hanggang sa kami umalis sa probinsya ng Sulu. So, alhamdulillah, we are trying our best na patagpin itong mga issue na ito at at least with that condition focus tayo at nakaka-focus tayo sa ating mga ginagawa dito sa Ministry of Human Settlements. Yes, mashallah, alhamdulillah. Sir, bago tayo dumako sa inyong mga pangwakas na mensahe sa ngayon, no? Nabanggit niyo po, sir, kulang po tayo sa workforce, no, sa manpower. Sa sir, sa budget. Okay na po ba ang budget natin? Sa budget naman, okay lang naman sa budget. Pero kasi for example sa PDD, sa ating Planning and Design Division, imagine 3 lang ang ating permanent na mga engineers. Na imagine mo, we are building thousands ng mga bahay, and we need more persons, no? Na para at least makatulong sa atin. Ito nga sa inyo, sa SS lang mismo, kulang and other division po natin. Kaya we are trying our best na by 2025 sana makonsider ito ng ating kasama sa MFBM na madagdagan po tayo ng tao para maging mapabilis po ang ating services sa mga kasama natin sa buong region. That's right. Although tayo ay considered na maliit na ministry, but the mandate, ang ating mandato at ang ating ginagawa sa ngayon ay considered to be one of the malaking ministry sa buong region. Napaka-significant po at napaka-kailangan. Sir, ano po ang inyong mensahe sa ating unahin ko na po ito kasi marami ho sa ating tagapakinig ang gustong-gusto rin sa magkaroon ng bahay, no, sa ating mga pamilyang Bangsamoro. Ano po, sir, yung mensahe no sa mga hindi pa ho nakakuha ng kanilang housing units from our resettlement housing projects? Kung ang Duterte administration ay may build, hindi build, sa atin naman bahay. Bahay. BBB. Yun pa rin, sir, mashallah. So, yan ang nakikita ko na we provide more houses sa BARM, and ang maganda dito is that nakita ng buong sambayanan sa BARM na talagang nasusumikap ang BARM government through us na mabigyan ng mga pabahay program ang ating mga kapatid, because iba kasi yung feeling na may bahay ka. Totoo, sir. Iba. With due respect sa ibang ministry, no? Kasi bahay is a basic needs. Kahit if you're going to see yung programa ng United Nations, no, considered po nila na bahay is one of the most important component ng life ng isang tao. That's right. Kaya remember nung mapunta natin sa Maluso, sa Buricain, talagang napaiyak po sila. Dahil just imagine for decades wala silang bahay. At ngayon, alhamdulillah, meron na silang bahay na pwede nilang ipagmalaki. Pwede nilang ipagmalaki ang BARM na talagang BARM means business. Kaya ako ay nagpapasalamat dahil patuloy ang tiwala sa atin ng ating mga Chief Minister, si Ahmed Balawag Ibrahim, na tuloy ang ating serbisyo para magkaroon tayo ng bahay. Sa buong region. Hindi bahay, ha? Okay, sir. May naalala ako. So, yun po ang ating ngayon ang ginagawa. And
we deliver. Kaya nga MHS delivers. MHS delivers. Yan ho ang mensahe ng ating BDG. We are very happy dahil ang iba't ibang LGU in the region is talagang appreciative of what we are doing in the Bangsamoro. Mashallah. Ang dami hong magandang feedbacks na binibigay ho sa atin ang iba't ibang sektor, iba't ibang mga ahensya. Maraming salamat. Mashallah, alhamdulillah. That's out of the sincerity of the ministry na makatulong po sa ating pamilyang Bangsamoro. Sir, ano po ang inyong panghuling mensahe para sa amin at sa lahat ho ng ating taga-subaybay at tagapanood ng ating programa? Una-una, ako ay nagpapasalamat because we are reaching the buong BARM, no? Even sa labas ng bansa. Dahil sa ating programang ito. And sa ating mga kapatid na at the moment ay hindi po sila nakaka-avail ng mga pabahay program, huwag po tayong mawala ng pag-asa because andyan ang BARM. Patuloy po tayong magsiservisyo sa kanila po. And ang maganda po dito is that every year may pagbabago sa ating housing design. And yung design natin sa 2024 ay nag-improve talaga, and we are looking forward na by 2025 iba naman ng design. Kasi we get the feedback of our constituents sa lugar na ano yung nakikita nilang mas angkop sa kanilang buhay. Kasi for example sa island provinces, medyo iba yung kanilang needs sa mga needs na ibang culture sa mga needs na sa mainland. Kaya we continue the discussion, we continue the conversation, and we are looking forward na lahat ng yung housing needs po sa buong BARM ay, although hindi natin kayang abutin yun, but we are trying our best na inshallah ma-sustain natin ang ating pacing, na mabigyan po natin ng desente, magara at pwedeng ipagmalaki na tahanan para po sa ating mga kapatid sa buong Bangsamoro region. Mashallah, alhamdulillah. So yun po, actually ito ho yung aming trio of leaders sa ating ministry. Narinig niyo po ang ating Director General Ismail Ibrahim na nagbahagi ho sa atin hindi lang ho yung ating awarding ceremonies ng resettlement housing units, kung hindi parang overview na ho ng ginagawa ng ating ministry, ang MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So maraming salamat sa inyo sa pagpapaunlak sa aming ambush invitation na naman po ito sa ating, pero ever ready ho yung ating mga inibitahan, yung ating Director General na makasama ho natin at maipaalam sa lahat ng ating taga-subaybay sa bawat pamilyang Bangsamoro ang mga impormasyong dapat nilang malaman. Sabi nga ni Sir, doon sa mga hindi pa nakakuha, wait lang po tayo dahil nagpapatuloy po ang bahay according to our the Director General. Kung build, bahay naman po sa ating ministry sa MHSD. And dahil dyan, sir, tayo ho ay magpapatuloy sa ating last portion ng ating segment ng ating program sa bawat Huwebes ho, at yan ay ang ating KKK. But before that, Kabalay na Hamsi, bago mo ibigay ang yung magic 3 questions, basahin muna natin ang ating mga comments sa ating Facebook Live. Sige. Yes, Ma'am Sally. At para sa ating mga humabol na comment from G. Abdul Karim, our chief ng PDRCD. Also, Del Esasan watching from Sulu. And Juwayria Vente Maramamadat ng Kabalay. Assalamualaikum. And ang nagbabalik na si Provincial Director na PD Naj. Shout out from Barrio Alman Uding, Barangay Tubig, Dakula, Indanan, Sulu. Kasalukuyan nanonood. Habang nasa site si PD, nanonood sa atin. Mashallah. Hindi tayo iniwan ni Barrio, ha? Totoo, sir. Mashallah. Thank you very much, Kung may trio ang MHSD, may trio rin po ang Sulu. Yes, actually, talaga nagtutulungan sila. Ang Barangay Captain ng Tubig Dakula, Barangay Captain ng Langpas, at ang Barangay Captain ng Lambayog. Yung tatlong yun, mashallah, nakakabilib po. Totoo, sir. Mashallah. Sige. At ang lingkod, nagkomento, Ma'am Sally, from our dear Minister Attorney Hamid Amindidi Bara. Tulungan mo ako sa pronunciation, Ma'am Sally. Watching from Equatorial Plaza Hotel, Kuala Lumpur. Tama ba?
Equatorial Plaza. Naiinggit kami. EQ. Alam ni Sir yan. EQ Hotel yan. EQ Hotel. Hello po. Okay. Sir, na-miss namin ni DJ yung Sir, yung Sogo. Ay, anong Sogo? Baka naman po. Sogo Kung Mall. saan? Sogo Mall. Kumayos ko. Sogo Mall po ng Malaysia. Kung saan makakabili ka ng mga murang bilihin. Doon actually. Totoo po yan, ha? Okay. Thank you so much to our dear Minister for the comment at sa lahat ng ating mga nag-comment sa ating comment section ng ating Facebook Live. Sa ating 21 million viewers, kanina ho, maraming salamat sa inyo. Okay, and Kabalay na Hamsi, we're waiting for your Yes, Ma'am Sally. On behalf of Kabalay na Ria, ang ating Magic 3 questions ngayong episode na ito. Yes, Ma'am Sally. At para po sa ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan ukol sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng programang ito magpapanalo sa inyong 100 peso load. At ang ating unang katanungan para sa ating unang katanungan, nabanggit ng ating Bangsamoro Director General ang mga lugar kung saan nag-turnover ng pabayang ating ministeryo. Magbigay lamang po kahit isang barangay or lugar kung saan nag-turnover or nag-award ng pabahay ang ating ministry. Napakadali, isa lang ang hinihingi. Okay. Yung isa naganap kahapon ng Sally. At para sa ating pangalawang katanungan ay manggagaling pa rin sa segmentong talakayan, ibigay ang total na pabahay ng programa na aming ministry sa buong Bangsamoro region. Kasama na dito ang mga na-turnover, ready to turnover, ongoing construction at sisimulan pa lamang. Tama. Yes, Ma'am Sally. At para sa ating pangatlo at uling katanungan, nabanggit kung ang Duterte administration ay merong build program, ibigay naman po kung anong ibig sabihin ng BBB program ng aming ministeryo. Kakabanggit lang ni Ma'am Sally at ng ating Bangsamoro Director General ang meaning nito. At yan po ating segmentong KKK at narito ang proseso kung paano kayo sasagot. Ipadala lamang ang inyong mga kasagutan sa numerong 0955-7994-778 at kung kayong napiling at unang nakasagot ng aming katanungan ay magre-reply po ang ating Kabalay na si Ria para sa ingi ng inyong mga detalye para sa aming liquidation report. Kalakip nito ang inyong mga pangalan, trabaho at address. At yan po ating segmentong KKK sa ngalan ng ating Kabalay na si Ria. Ako po inyong lingkod Bangsamoro Saripada. Ayan, maraming salamat Kabalay na Hamsi sa paghalili sa ating Kabalay na si Ria para sa ating KKK. Hindi po yan kataas-taas ang kagalang-galangang katipunan. Yan po ang binanggit kanina ni Kabalay na Hamsi kung saan kayo mananalo ng inyong mga papremyo. Makinig naman po kayo manood sa ating programa. May naghahabol dito, Abdul Majid Dama, PM Cent. Hamsi. Bawal po ang MHST staff. Uto La Idon. Assalamualaikum to all the great people of MHSD. Mashallah, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. At 12:10 na po ng tanghali. Kami po ay kailangan na magpaalam sa ating episode ngayong araw na ito. Hindi tayo iniiwan ng ating viewers. Maraming salamat sa iyo dahil ang BDG ho namin ang ating guest speaker ngayon. Kami ho ay magpapaalam for a while. See you sa next episode, inshallah. Sa ngalan po ng ating butihing ministro ng MHSD, Attorney Hamid Aminuddin Bara, who is now in Malaysia, at ang ating Deputy Minister Aldi Nasiri, at ang ating guest speaker at ang ating Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan nina ako po ni Lingkod Bangsamoro Saripala at sa ating mga kasamaan sa ICS, Joy Ria Bentemran Muhammad, Sir Datunoz Aidaud, Sir Almansur S. Ugaw, at sa ating OJT na si Darren, at sa ating mga katulong sa sa DXMS technical side, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Jonathan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yes, mashallah, maraming salamat. At ito ho ang inyong lingkod, Salembay Abdullah na palagi pa rin po nagpapaalala sa inyo na gawin po natin ang ating bawat gawain gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.